So guys, God bless us all po. To God be the glory po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat na makakakita ng content ko na to. Sana po i-try nyo po sanang umpisahan mula part 1 hanggang final part. Season 25 na po ito guys. To God be the glory po talaga kasi umabot na po ako sa ganito kahabang season. Season 25 ng What is Written Truly Happened. Bali part 12. Part 12 na po guys. Maraming salamat po sa inyo na makakakita ng content ko na to. Sana po ipagtyagaan nyo po talagang tapusin. Anyway, 5 to 10 minutes lang naman po bawat part. Yung iba po ay less than 10 minutes. Maraming salamat po talaga. Kahit papano po itinatry ko pong makapaghatid ng maliit na motivation na napanood ko rin po sa mga dokumentary na karamihan po ay talagang nandun po talaga sa Holy Scripture, sa love letter ng ating Panginoon. Amen. Sana po bawat araw na tayo malakas pa. Mas pinagsisikapan po talaga natin guys na nalulugod ang Panginoon sa ating bawat ginagawa, bawat iniisip, bawat sinasalita. Amen. To God be the glory po talaga. Kay buti po ng ating Panginoon sa ating lahat. Good luck to each and every one of us, guys. Sana po ay magpatuloy-tuloy tayong magtiwala at kumapit sa lingap at pagmamahal at higit sa lahat sa pagliligtas na ibibigay ng ating Creator sa paparating pong climax ng tribulation at sa paparating pong 1,000 years ng kanyang paghahari at sa kaabang-abang pong Armageddon. Guys, yan po ay lahat po ay nakaabang yan dito sa last generation ng humanity. Pagandaan po natin yan guys. Pakaingat po tayo guys na wag tayo talagang mabitag dun sa deception at materialism na ipinapalaganap ng masama. Habang papalapit ang trajectory ng climax ng tribulation guys maging aware po tayo. Lagi ko po yung idinadagdag sa mga content ko guys. Kahit po mga templates lang yan. Dinadagdag ko po palagi na be steadfast in your faith. Be aware, be prepared. Kasi nobody can ever be prepared 100% guys. That is a fact. Pero at least po kahit papano 80 to 90% may alam tayo. Prepared tayo kahit papano hindi tayo matataranta. Mag-ipon na po tayo ng mga dokumentaryong nagpapatunay talaga na pabalik na po talaga ang ating Panginoong Hesus. Yan po ay facts na facts. Pagandaan po natin yan. I-try po natin guys na humingi tayo ng lingap ng Panginoon para linisin niya po tayo ng linisin araw-araw. Kasi lahat po tayo ay prone to make mistakes. Pero at least po ipakita natin sa ating Creator na nagsisikap talaga tayong magpakatuwid sa abot ng ating kaliitan. Kasi ang Panginoon po ay mapagmahal. Ang Panginoon po ay walang hinahangad kundi iligtas ang bawat isa sa atin. Kaya yan po lagi natin panghawakan. Yan po ang magbibigay sa atin ng pag-asa na talagang pagdating po talaga nung wrath ng ating Creator. Kasi yun po yung pangalawang pagliligtas na gagawin ng kanyang bigatin na talagang ililigtas na tayo sa galit na paparating ng ating Creator. Amen. Yan po ang panghawakan natin guys kasi facts po yan. Kasi hindi po talaga tayo maililigtas ng mga kayamanan natin, ng mga ginto natin, ng katalinuhan natin, ng mga sasakyan natin, ng mga mansyon natin. Wala pong ibang magliligtas sa atin kundi yung Panginoong nagmamalasakit sa lahat ng sumusunod sa Kanya at naghahanap ng Kanyang pagmamahal at lingap. Amen. So to God be the glory po talaga guys. So ito po yung, bali po yung sinundan nito, yung part 11 guys, hindi ko po nabanggit. Bali part 12 na po to guys. Yung part 11 po, yung important point 1 na ang Panginoon para pong nagkaroon ng para pong initial rapture na yun talaga po. Kasi sabi nga po sa Holy Scripture guys, ito po maitawid ko lang, ang mga bata po na talagang under the supervision pa ng ating mga parents, yan po talagang lahat po yan sa langit talaga mapupunta. Yan po yung unang ililigtas ng Panginoon. Parang yun po yung initial rapture. Tapos po, eventually po, susunod po talaga yung rapture. Kasi nga po, ililigtas po ng Panginoon yung mga chosen elect niya sa mga masasamang Panginoorin. Kasi nga po, parang iaangat yun po yung rapture. Iaangat po yung talagang pipiliin ng Panginoon na isasama niya sa 1,000 years na kanyang paghahari dito sa
sa sanlibutan. So ito po yung point 2, yung sinabi ko po sa part 11, point 1 yon. Yun nga po yung parang initial rapture na talagang iuunahin po talagang iligtas ng Panginoon yung mga bata, ay yung mga talagang parang nasa guidance and care pa po ng mga parents natin eh. So ito po yung point 2, as for the elect who are gathered away first during the first darkness, we won't be going up to heaven at that time, as our training will be on earth. Hence, it isn't strictly as ascension. So, ito po yung pangalawang point na yun pong mga chosen talaga, parang po yun parang iaangat ng Panginoon, sasalubungin natin ng Panginoon Kasabay na rin po nun yung pagkaintindi ko po dun sa paliwanag kay Mateo at saka po sa Revelation, pati po kay Mark, kay Lucas, pati po dun kay Peter, yung pong mga elect, sasalubungin po natin ng Panginoon dito sa taas. Tapos po, para pong itatago ng Panginoon yung mga chosen. Yan na po yung rapture. Kasi po, sabi po kasi ng isang matuwid na mangangaral, pati po pagkaintindi ko rin po sa pagpapaliwanag ni Peter tsaka sa Revelation, hindi pa po naman talaga actual na bababa ang bigatin sa nung time na yun Kasama po natin dun sa itaas, sa iaangat. May pagtataguan po muna ang ating Panginoon. Tapos po, pagkatapos po ng tribulation, saka po talaga ang bigatin dun po magsisimula yung kanyang reigning ng 1,000 years after the tribulation. Mabilis lang po kasi yun kasi sabi nga po, tinanggap po natin na 7 years yun kasi may mga computation pong lumalabas ngayon na talagang nakasulat din po sa Holy Scripture na talagang 7 years daw po tatakbuhin yung tribulation na yun. Pero pagkaintindi ko po, mabilis lang talaga yun So tanggapin po natin lahat na 7 years yun. Ang crucial po doon yung another 3.5 years, hahatiin po yun. Yung 3.5 years pong natitira, yun po yung crucial. Yun po yung talagang vital. Yun po ang pagkaintindi ko sa mga dokumentaring napapanood ko. Mag-research na po tayo guys. Mag-research na po tayo. Sabay-sabay po nating pagduktong-duktungin ng pagkakasunod-sunod talaga ng climax ng tribulation. Para po mapakita natin sa ating Creator na talagang tayo, hinahanap natin yung lingap niya, yung care niya, yung pagliligtas na paparating talagang magagawa ng kanyang bigatin Tapos ito pa po yung point 3. We have to remember that God the Father and His Son, the Lord Jesus, will be visiting every living soul on earth during the time of the great darkness. They will remove the spiritual veil, and every person will have to make a choice then to either believe and receive Jesus Christ into their lives or to persist in their sin and rebellion. This is the most important reason that God is bringing about the great darkness to reveal Himself and His begotten Son to those sleeping and sinful world, when all electronics and electrical items, vehicles, and others form of electrical devices, all form of modern distractions will be quiet and silent. So yan na po yung pinaka-climax guys, talagang during the 3 days of darkness, mawawala po lahat guys, magdidilim po pansamantala. Yun po yung 3 araw talagang parang na po yun, initial climax po yun. Tapos mangyayari na po yung lahat ng chaos. Sundan nyo pa po guys, konting POV lang po. Yan po yung pagkakasunod-sunod ng point 1, point 2, point 3. Yan po yung pinaka-climax ng 3 days of darkness. Kailangan po i-pray natin sa ating Creator guys na talagang kasama natin lahat ng beloved natin, lahat ng family members natin. Pilitin po natin i-pray sa ating Creator na ipahintulot niyang magkakasama tayo. Sundan niyo pa po yung final part guys. Thank you so much po. To God be the glory po. Ingat po tayo and God bless us all.